Sa San Diego, may isang prailing Espanyol na tila mas makapangyarihan pa kaysa sa mga opisyal ng pamahalaan. Padre Damaso. Mahigit 20 taon siyang nakapwesto sa bayan. Sanay sa utos, sanay sa kontrol, sanay na walang kumukontra. Sa simbahan, malakas sa kanyang tinig. Sa hapagkainan na mayayaman, siya ang sentro ng respeto at takot. Ngunit sa likod na sutana, may mga desisyong hindi banal. Nang mamatay si Don Rafael Ibarra, isang taong tumulong sa kapwa. Hindi siya pinayagang matahimik. Sa utos ni Damaso, ipinahukay ang bangkay. Inilipat sa hindi marangal na lugar. Hindi iyon ustisya, yun ay personal na galit. Ngunit mas mabigat pa roon ang lihim na matagal nang nakatago. Sa nobela, unti-unting ipinakita ni Rizal na si Maria Clara ang simbolo ng kadalisayan na hitunay na anak ni Kapitan Tiago. May mga pahiwatig, may mga lihim na usapan, may mga salitang hindi tuwirang binibigkas. Ngunit malinaw ang direksyon. Si Padre Damaso ang tunay na ama. Isang relasyong lihim sa pagitan niya at ni Doña Pia Alba. Isang relasyong naganap habang siya'y nakasuot ng banal na damit. Hindi ito eksenang ipinakita ng lantaran, ngunit sapat ang mga pahiwatig upang maunawaan ang katotohanan ng kapangyarihan. Kapag walang pananagutan ay nagiging abuso. May relihiyon kapag ginamit sa kontrol ay nagiging sandata. Si Padre Damaso ay hindi lamang kontrabida sa kwento. Siya ang representasyon ng sistemang kolonyal na ginamit ang simbahan upang turulin ang buhay ng mga Pilipino. Sa bawat sermon niya may takot, sa bawat utos niya may nasasaktan. Na sa bawat hinanap niyang mas lumakas ang mensahe ni Rizal na ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa kasuotan kundi sa katarungan. Padre Damaso, isang pangalan sa nobela, ngunit isang simbolo ng kapangyarihang hindi dapat abusuhin.